pagpangalagad ay spiritual ang pinaka-isyu nini ug doctrinal. Muga sugod ko sa 2 Chronicles chapter number 7. Basahon nato ang atong pinaka-teksto og gamay nga pailog kay duwa naman ni kagabi nga revival i-divide ko ang mensahe. Ang mensahe nga pang-5 kagabi unta himuon lang nato pang 2. So meaning kinahanglan ko ang mga usa ka oras or maybe kapin gamay 1 hour and plus para maihatag sa inyo ang mga doktrina nga dapat ninyo makuha sa 5 kagabi, 2 lang kagabi at himuon na siya. And then magmabinantayon tanaw maayo sa mga ginapanudlo kay kining ako ginatudlo pasalig ko sa inyo dili ni himo-himo ra nato ang uban dinhi nga mga video nga ipakita ko ay mga gihimo gani sa uban nga dili Baptist. Pero sila nag-uyon og maingon nato nga nagpaluyo, naghatag og respeto sa kamatuoran nga ang Baptist ang una nagitukod sa Ginoo nung mianhi siya sa yuta, nagpabautismo siya sa usa ka tawo ginganlan John the Baptist. Napaka-importante na nga naman sa daghang nagbaptay sa unang panahon, nagpili siya ng usa ka Baptist. Although wala ko nagaingon nga ang Baptist lang ang makapalangit. Amen. Ang Baptist ang dalan sa langit, dili na nato ginatudlo. Amen. Ang dalan sa langit, pagtuo diha kang Kristo. Pero pag nangita kag eskwelahan, daghang mga eskwelahan karon nga mga maayo, mupili kag nindot nga eskwelahan nga prestigious nga ilado na para pag nag-apply ka, pag nakita nga graduate ka ni aning eskwelahan, dawaton kadayon, maupod sa reliyon, pangitag relihiyon nga duol sa gitukod ni Kristo nga simbahan aron nga dili ka mawani, dili ka masaag kay nagatudlo kini og tama nga pagtulunan. 2 Chronicles 7:14 basahon nato dungan tanan. Ready, start. If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from the wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Loving Father, tonight, nagahangyo ako sa imong grasya. Ilabi na, Panginoon, sa anointing ng balaang espiritu. Na sana ang mensahe ay masabtan sa tanan. Manalangini ang mga maminaw nga sa ilang pagpaminaw may makuha sila ng mga espiritual nga kamatuoran o kini mabalo nila dili lamang karon kundi hangtod sa imong pagbalik. Manalangini kini nga simbahan sa leadership ni Pastor Cosgapa. Yes, Lord. O salamat sa mga membro nga nagpaluyo. Nagapasalamat pud mi sa among mga higala sa laing mga simbahan or mga dili pa membro dinhi nga may naang pagpakamana nga magsusi sa kamatuoran. Yes, Lord. Sakripisyo sila ng mga 1 ka oras karon nga gabi para maminaw. Hinaot pa nga imo sila pasabton sa mensahe nga among pagatunan karon nga gabi. Ang tuyog tumong ni ani aron kami madasig, aron kami makaibalo sa kamatuoran, aron nga ang amo tuyog tumong sa pagpangalagad tama, dili hiwi, dili kami mawani kundi tama ang among ginalakan aron Ginoo mahimaya ka ug ang among hago dili mahimong usin kay among tun-an Ginoo. Panalangini ang imong ubos nga alagad dili ko mahimo ang pagtudlo nga makapasabot kung wala ang pagtabang sa balang espiritu. So karon nga gabi mosulti ka, makipag-istorya ka kanamo Ginoo. Ginaabot sa mensahe o ginaot pa nga kami kadawat o kadasig revival karon nga gabi. Sa ngalan sa among Ginoong Hesus. Amen. Amen. Sa atong mga lingkuranan. Ang nabasa nato nga teksto sa 2 Chronicles 7:14 ay usa ka text in the Bible na nagpasabot kini sa Yahweh sa revival. Ang pinakasusi ng revival ay nakapaluyo o nakabalot dito sa versikulo na ito nang sabi, if my people
which are called by my name, kung ang akong mga katawan nga gitawag sa akong ngalan, magpaubos sa ilang kaugalingon. Ginatranslate ko sa Cebuano. Nagpaubos sa kanilang kaugalingon, shall humble themselves and pray, ug mugampo, and turn from their wicked ways. Talikod sila, biyaan nila ang mga sala, biyaan nila ang mga di mao nga mga buluhaton. Ingon sa Ginoo, then will I hear from heaven. Ginaw ako gikan sa langit, and I will forgive their sin. Pasaylohon ko sila, ug ako tambalan ang ilang yuta. I will heal their land. Dili malayo sa ato tanan, dili malalis, malilong nga ang ato nasod, dili lamang ang Pilipinas, kundi halos tanan nga nasod naa na sa gitawag nato nga kasamo. Gira after gira sa laing mga nasod karon. Nag-declare na ng kudita, martial law sa Thailand. Ang ibang mga nasod, grabe ang girahay, like ang Israel against the Arab countries. Dito lang sa atin, daghantang problema ang ginatubang. And aside sa mga problema sa pork barrel corruption, ato ginatubang ang ginatawag nga kakuyaw ng mga kalamidad asang baguratan na agyan. Ngano nagakatabo ang mga butangan ni tungod kay ang tao karon sa atong panahon wala nang panahon sa Ginoo. Daghan ang mga tao karon nga nakalimot na sa nagtuga kanila. Busy na ta sa atong mga kaugalingon nga mga maingon nato mga business or ato mga kalingawan, and yet wala nang panahon ang tao ngadto sa Dios. That's why nagapanawag ang Ginoo nga ingon niya, if my people will humble themselves and pray and seek my face, pangitaon ako, then I will hear from heaven, I will forgive their sin and will heal their land. Amen. Dag-uratan na igo ng isa ka typhoon nga gitawag matud pa sa International Weather Bureau na pinaka-strongest typhoon in the world. Dili lamang strongest typhoon in the Philippines or in Asia, but the strongest typhoon in the world. Kita ang naigo niya na. At kabalo na mo, unsang ako kinaistorya. Di-allow sa Ginoo kana para magpadala o pagpanawag, wake up call, pagpanggising, pagpahigmata sa Ginoo. Kaysa nasulti ko na, daghan na kitang mga Pilipino nga wala na naghatag o panumbaling sa Dios. Daghan ng mga tao karon nga nabisi na sa mga material nga butang o wala ng panahon sa Ginoo. That's right. Sa nato ang usa ka video about 2 Chronicles 7:14, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray. Amen. 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 Praise the Lord. Glory to God. Okay, thank you niya ng video. Pag nakita na to ang nakitabo sa atong mga higala, I do not know kung ang kasing-kasing ninyo dili kaha ikumot sa sitwasyon na karon padung na ta sa 7 months na yata, no? Nahitabo ka na November 8. Marami pa sa kanila ang wala nakadawat sa dapat dawaton nga balay worth 60,000, and napakalungkot kamo diri halos naiguan pud mo. Nadungog ko nga ang uban sa inyo naghigot na og mga container kay base unsa ang mahitabo. Ako'y paabot kaninyo nga kini patilaw pa lang sa Ginoo. Mas kuyaw pa ang moabot. Dili kini pagpanghadlo, but mas daghan pa ang kusog nga moabot. Nga mga tsunami, nga mga earthquake base sa propesiya sa Bible. Pero ang maayong balita, nga kung moabot man kanang mga dagko na, mga kusog na,
nga mga bagyo, kusog na nga mga tsunami, may promisa ang Ginoo nga sakdawon niya sa ang mga sakdawon niya sa ang mga magtotoo. Gitawag ka na sa Bible sa English, rapture of the church. Amen. Or sa doktrina pa, the second coming of Jesus Christ. Kinipatilaw pa lang kay ang mga kalibutan karon, ang mga nasod sa kalibutan karon, wala nang pagtagal sa mga butang espiritual. Nabisi na ta pati Domingo ay ato pakwaon nga unta ang anong kaadlaw maunang gihatag sa Ginoo kanato. Ang usa ka adlaw unta ibalik nato sa nagduga sa ato. Amen. Pero subo pa manandungon ang Domingo wala pa kagyapon panahon nga pangalagaran siya. Amen. So kinahagit ta mo nga pag Domingo inyo gyud na ididikar. Wala sa trabaho, undangan sa ang mga butang nga imo dapat buhaton sa Domingo, ibalik na sa Ginoo. Amen. Amen. Wagi ayo ang kinabuhi nga walang Ginoo. Amen. Moabot ang panahon nga magmahay ta pero ulihin ang tanan. Now, dili ko maglangan kagaki ato natun-an ang gitawag nga the rise and the rule of the Baptist. Isa kini ka pagtulunan nga sa Bible school mo lang madungog. Pero sa panahon nato karon nga murag wala na nagpakabana ang mga simbahan o mga Bible colleges. Talagsa na lang ka makadungog sa history ng Baptist or sa ngalan nga unang gigamit sa ila ang Baptist. By the way, sa inyo nga wala pa nakahibalo, ang pulo nga ana Baptist dili ang mga Baptist ang nagngalan sa ilang kaugalingon. Amen. That's right. Ang mga kaaway ang nagtawag sa ila nga mga Anabaptist. Nakahibalo ba mo nga ang pulo nga Christian ay hindi nagikan sa mga Christian na nag-ingon tawgo nato ang atong mga kaugalingon nga Christian. Ang mga kaaway ang nagtawag sa ila na anang mga Christian, na anang mga followers ni Kristo. Ato batuhon, ato pamatyon. Ang mga kaaway ang nagtawag kanato nga Kristo. Ang mga kaaway ni Kristo ang nagtawag kanato nga mga Anabaptist, meaning rebaptizer. Kay wala ta nagdawat ng bautismo nga wisik-wisik o ulaan ka lang sa tubig. Nagtuo ta nga ang tinuod nga bautismo ay dapat ilubong ka sa tubig para ikaw ay mabasa. Mauna ang scriptural na baptism nga mismo si Kristo nagpabautismo kay John the Baptist. So ano ang role ng Baptist sa history? Na-touch nato kagabi nga sila ang nagdala ng light into the different parts of the globe to bear witness of the light. Ang ilang role ay para isangyaw ang mayong balita, hindi isangyaw ang ilang kaugalingon, hindi itudlo nga sila ang dalan. Never nga ang Baptist nag-ingon, kami ang tinuod, kami ang makaluwas kaninyo. Ang Baptist kanunay nga muwali kung itudlo ang tao kang Kristo. Amen. Na si Jesus lang ang dalan sa kaluwasan. Amen. Amen. Makita ka na kay John the Baptist samtang siya nag-disciple ng mga disipulo sama nila Peter ug Andrew. Siya ang unang nag-disciple kanila. Nung nag-abot na si Kristo, unsang ingon niya, na ana ang Lamb of God. Behold, the Lamb of God. You follow Him. He is siya ang sundon. Wala akong katungod nga bisan kuha ko ng sintas ng iyang tsinilas. Kay ako sa ramang kalagad niya. Siya ang dapat natusundan. Na ang rule ng Baptist sa history. At tinuod man, may video ako na isa pero di ko makakita kay mga 18 minutes na siya. Nagpili lang ko ng ilan, daghan untang material. But anyway, from the time na namatay ang mga apostles, nagkaroon ng mga converts at tinawag sila ng mga kaaway ng mga Anabaptist at gilutos sila. But the spread, in spite sa mga paglutos, pagpatay sa ila, mas dumaghan pa noon sila kay katong nagatanaw na influence na maingon nato na dani sa ilang pagtuo nga bisan ginapakaon na sila sa leon, wala sila nagreklamo, wala sila nagkumpiya.
Mao nga ang mga nagatan-aw nga mga unbelievers na kaingon, grabe na nga pagtuo, gusto ko na nga pagtuo,